ng katabi po ninyo at sabihin niyo po sa kanya, God bless you. Amen. It's another Sunday and first Sunday of the month of August. Sino po dito naniniwala napakabilis ng panahon? Tama po ba? At ngayong araw po na ito, we will proceed sa atin pong series, The God I Know. And we're gonna talk about, of course, the foundation of God's character, God's nature to each and every one of us so that we can fully get to understand, we can get to fully know Him in a deeper level. Amen po ba? Sino po dito naniniwala, mas gusto nating makilala ang Panginoon ng lubusan sa atin pong mga buhay? Amen? So, for the first week, we've talked about Elohim. Second week, we've talked about Yahweh. Nung nakaraan po, pinag-usapan din po natin yung Adonai. And of course, last week, pinag-usapan po natin yung El Elyon. Sabi nga po natin, El Elyon. And today po, we're gonna proceed sa atin pong series. But before that, can I invite every one of us to please stand up on our feet as we read this passage na matatagpuan po in Genesis chapter 12. Again, it's Genesis chapter 12. Magbabasa po tayo ng dalawang translation, one in Tagalog and one in English. So sabay-sabay po nating basahin. In verse 1 po ng Tagalog, Genesis chapter 12, 1, 2, ready, begin. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa inyong sarili, nagpapalain kita at gagawing dakilang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at isusumpa ko ang mga susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, basahin naman po natin in the English translation, Genesis chapter 12, verse 1. 1, 2, ready, begin. Now the Lord has said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Shall we all look to the Lord in prayer? Let's all close our eyes and bow down our heads and let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Lord, we believe, Lord God, that as we get to know your word, habang lumalalim po ang aming pong usapan, Lord God, Lord, naniniwala po kami, you are revealing yourself in something special, something unique and deep, Lord God. Lord, we believe, Lord, binubuksan mo na ang aming pong mga puso so that we can receive your word. Ang hayaan mo po, Panginoon, na yung salita ang mag-illumin ng aming pong kaisipan. Magbago po ng aming pong mga puso at mag-transform ng aming pong mga buhay from glory to glory so that, Lord, hindi kami maitataas. Pero, Lord, ang nature mo, kung sino ka ang maitaas sa aming pong mga buhay. Wala kang lalagpasan ni isa man sa mga taong naghahanap sa iyong mukha at uhaw nang makatanggap ng iyong salita ngayong araw po na ito. Lord, we give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray at ang lahat ng excited na sa salita ng Panginoon ay magsabi ng Amen and amen. Makakaupo na po tayo ngayon pong umaga po na ito. So as we get to talk about po this topic, El Shaddai. Sabi nga po natin, El Shaddai. Kailangan maunawaan po natin saan lumabas yung one of the names of God na El Shaddai. Now, doon po sa binasa po natin in Genesis chapter 12, ito po yung nagkaroon ng covenant, ang Diyos at si Abram. So bago pa po magkaroon ng changing of name from Abram to Abraham, nangako na po ang Diyos kay Abram. Ano po sabi doon sa pinasa po natin? That God will indeed bless him. Sabi nga po natin, bless. So ito yung kasunduan at gusto ko pong malaman ng bawat isa po sa atin. Totoo po ba na kapag nangako po ang Diyos, tiyak na pwede po nating panghawakan? Who can say amen to that? So, it is a profound promise. Sabi nga po natin, promise. Pangako po ng Diyos. At naniniwala po ba kayo every time that God is promising to each and every one of us, even in the Old Testament, New Testament, and up until today, ang pangako po ng Diyos ay hindi mababali. Ang pangako po ng Diyos ay hindi magbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. So, bago po nagbigay ng blessing ang Panginoon kay Abram, binigyan po ni Lord si Abram ng instruction. Sabi niya doon, umalis ka dyan sa iyong lugar.
Umalis ka sa iyong bayan, iwan mo ang pamilya mo, iwan mo iwan mo ang iyong ama, iwan mo kung ano ang dapat mong iwanan. At sabi doon, hindi naman agad-agad sinabi ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo kung saan ka pupunta. Hindi siya nagbigay ng very clear instruction kung saan pupunta si Abram. But then, sabi ng Panginoon sa kanya, after you do all of this, after you get out from your country, at after you leave everything behind, sabi ng Panginoon, then, sabi ni Lord, I will bless you. Sabi ni Lord, and then I will make you a great nation. I will bless you. So, pinapaalis ng Panginoon si Abram sa kanyang comfort zone kasi meron siyang pinapagawa. Are you here with me, church? Na sabi niya, I will bless you. Now, here's a very important thing po kasi yung salita pong bless po doon ay very important. Kasi kapag iniisip po natin, yung salitang blessing, sabi nga po natin blessing. Madalas, ang connotation po natin, pag sinabing blessing, para lang sa sarili natin. Are you here with me? Iniisip natin kapag salitang blessing, it's just for an advantage for us. Pero yung term na blessing po dito, na sinasabi ng Panginoon kay Abram, binibigyan siya ng Diyos, binibless siya ng Diyos para maging blessing siya sa ibang tao. Are you here with me? And I believe in my heart that the Lord is also blessing each and every one of us, not just to be a container, but the Lord is also blessing us to be a channel of blessing. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha po bang container yan? O mukha po bang alulod? Ano po Tagalog ng channel? Alulod ng pagpapala. Tignan po yung mukha ng katabi po ninyo. Naniniwala po ba kayo na yung blessing na tatanggapin po niyan ngayong taon ng 2025, hindi lang para sa sarili niya? Yung blessing na tatanggapin natin, kaya may word na increase. Kasi bakit? We're gonna share that blessing to other people. We're gonna be a channel of blessing. Taas ang kamay ng gusto maging channel of blessing. Amen po ba? So sabi po doon, God blesses you to be a blessing to others. He will reward us. He will bless us. He will give unto us. So that we can also be, we can also minister to other people. So, sabi ni Lord sa kanya, yun yung pangako ni Lord, I'm gonna bless you, I'm gonna make you a great nation. So, ang ganda po ng pangako ni Lord kay Abram. Tama po ba? Grabe, just imagine, sabi ni Lord sa kanya, lahat ng mga magbabless sa'yo, ibabless ko din. Lahat ng mga susumpa sa'yo, susumpain din. Just imagine how wonderful that promise is that God has given to Abram. Kaya naman, makikita din po natin in this story, niyakap naman ni Abram yung pangako na yun eh. Amen po ba? Tinanggap na yung salita ng Diyos. Because he's hoping, he's believing, he's trusting God na tutuparin niya ito. Kaya lang, alam niyo po nangyari. Ang ganda ng pangako ni Lord eh. Alam ni Abram, na kapag nangako si Lord, hindi mababalik. Kaya lang, merong problema. Sabi mo sa katabi mo problema. Yun na nga, yung problema dito, usapang realidad, sabi ni Lord, be-bless kita, pararamihin kita. Kaya lang, ang realidad dito, nung tinanggap po ni Abram itong pangako ng Diyos sa kanya, take note, mga kapatid, I know you all know this story. Kaya lang, nung tinanggap po ito ni Abram, reality check, wala po silang anak. Are you here with me? Paano mo tatanggapin ang salita ng Panginoon kung hindi mo nakikita sa realidad na buhay mo? Siya yung kanyang asawa na si Sarah, naghihintay sila sa promise na to for years. Just imagine, ilang taon si Abram nung pinangako po ni Lord sa kanya to. He was maybe about 88 years old. Wala pa pong 99 kasi chapter 12 pa lang po tayo eh. 88 years old pa lang nung pinangako na ng Diyos ito sa kanya. Just imagine, they've been waiting for the longest time. Sino po dito up until now, alam mo meron kang panalangin, yung alam mo may pangako sa'yo si Lord, hanggang ngayon hinihintay mo pa din. Taas ang kamay. Same thing. Lord, talaga ba may pangako ka sa akin? Lord, talaga ba may increase? Lord, talaga ba mangyayari itong pangako mo sa akin? Kasi Lord, naghihintay ako na sobrang tagal ng panahon. Naging issue sa kanya yon, up to the point na kahit sa journey po niya, alam niya po nagsimulang mag-question si Abram sa abilidad ng Diyos na kaya niyang gawin sa buhay po ng kanilang mag-asawa. So ano po ginawa po nila? Tanong niyo po kung ano. Ano po ginawa nila? Eto na nga, alam niyo po, nagdesisyon sila. Ano yung dinedesisyon nila? Tanong niyo po ulit ako ano. Interesado po ba kayo? Alam niyo po, nag-decide sila, tulungan si Lord. Lord, kasi parang,
parang walang nangyayari. Tulungan ka na namin, Lord. Kasi parang, Lord, yung pangako mo, ang tagal-tagal na. Years has passed by. Pero Lord, parang walang nangyayari. Nalalagay na po ba kayo sa point na gano'n? Na parang feeling mo, Lord, wala naman nangyayari. Nangako ka nga, pero Lord, ang tagal-tagal na. Wala pa rin hanggang ngayon. Kaya Lord, eto na, magdidesisyon na ako. Pangungunahan na kita, Panginoon. I'm gonna make decision. Lord, tutulungan na kita kasi parang, Lord, parang nahihirapan ka ba, Lord? Eto na, tutulungan na kita. And we all know what happened. Ano po nangyari? Nag-decide po sila, si Sarah po, in-offer niya yung kanyang alipin na ang pangalan po ay si Hagar sa kanyang asawa na si Abram. So, nag-agree din naman si Abram, kahit na alam niya, first hand sa kanya pinangako ng Panginoon that the Lord will bless him and the Lord will make him a great nation. Pero nag-agree po si Abram. To make the long story short po, nanganak si Abram na ang pangalan po ay sino? Sino? Si Ishmael. At alam po natin, even up until today, nararanasan natin yung conflict, lumalalang problema. Because why? We know that Ishmael has become the root of another religion. So gumawa sila ng conflict, problema, kasi bakit? Pinangunahan nila si Lord, sabi mo sa katay mo. Ngayon, ito na po. Pagdating ng Genesis chapter 17, ilang chapters yon? From chapter 12 hanggang chapter 17, pagdating ng verse 1, years went by. So wala pa rin po silang anak. Nagkaanak man si Abram, pero hindi kay Sarah, kundi kay Hagar. Pagpasok po ng ng chapter 17 po, hindi na po, sabihin na natin 80 plus po dito si Abram. Nasa 99 years old na po siya during that time. Ngayon, chapter 17, verse 1, basahin po natin all together. Muli nagpakita ang Diyos sa kanya. At sinabi, dineclare ng Diyos sa kanya, kamismo kay Abram. Basahin po natin all together. 1, 2, ready, begin. Walk before me and I will make my covenant between me and you and sa Tagalog po, ano sabi ni Lord sa kanya? Ako ang makapangyarihang Diyos, lumakad ka sa aking harapan at maging walang kapintasan at gagawin kong matatag ang aking tipan sa pagitan natin at lubusan kitang, ano po sabi? Just imagine, at the age of 99, muli, nagpakita, nag-reveal ang Diyos kay Abraham at sinabi ni Lord sa kanya, I am Almighty God, says the Lord. Now, dito po papasok yung one of the names of God, na yung underline word po, Almighty God, which means El Shaddai. Sabi nga po natin all together, El Shaddai. El, which means God, and Shaddai means Almighty and sufficient. Makapangyarihang Diyos. And He not only an Almighty God, but He is also an all-sufficient God. Siya ang kasapatan ng bawat isa po sa atin. Yung inaakala nila Abram na wala nang nangyayari, nakalipas na yung taon, pinangunahan nila ang Panginoon sa kanilang desisyon, pero muli nagpakita si Lord sa kanila at sinabi sa kanila, I am that Almighty God. Are you here with me? Now, I want you to understand this po, na muling nag-i-intervene ng Diyos doon sa sitwasyon po nila Abram. At sinasabi po ni Lord sa kanila, may pangako ako na binibigay sa'yo, kaya lang, nung una, hindi ka naniwala. Sabi ni Lord sa kanila, kaya lang, ngayon, I'm gonna make you understand who really I am, sabi ng Panginoon, sa iyong buhay. And that is the word El Shaddai. Can we all say it together? El Shaddai. Because I want us all to understand this, na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, He is our almighty and all-sufficient God. And He doesn't need your help to carry out His promise. Hindi na kailangan ng tulong mo, ng tulong ko, para maisakatuparan yung pangako ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Are you here with me, church? Hindi ko po kayo kilala, hindi ko po alam kung ano mga pinagdaanan natin, hindi ko po alam kung ano yung mga pinapanalangin po ninyo, or maybe up until now, hinihintay po natin sa Panginoon. But I believe in my heart that somebody here in this place, God is promising you something, and the Lord is revealing Himself to you as an El Shaddai. Kung inaakala mo nakalimutan ka na ng Diyos, kung inaakala po nating at iniisip po natin, inabandona na po tayo ng Panginoon, then let me tell you this, Light Church family, that He is our El Shaddai. Our Almighty God and our all-sufficient God.
Amen po ba? As you think about your greatest needs po, taas ang kamay na may pangangailangan. Lahat po tayo may pangangailangan. Yung iba po na hindi nagtaas ng kamay, sana all, no, wala kayong pangangailangan. Sige po, taas ang kamay na may pangangailangan. Tama po ba? Lahat tayo may mga pangangailangan. At doon sa mga pagkakataon, minsan yung pangangailangan natin hindi kayang punan ng mga tao at bagay sa paligid po natin. Are you here with me? Pero just imagine, mga kapatid, how the Lord is revealing Himself to us sa mga panahon ng iyong kakulangan, ng ating mga kakulangan, sa mga panahon ng ating pong pangangailangan. Let me tell you this po, mga kapatid. As you think about your greatest need, recognize that El Shaddai is the answer to every need. Do you have a need today? May pangangailangan ka ba ngayong araw na ito o ngayong umaga po na ito? El Shaddai is your answer today because He is our Almighty God. He is our all-sufficient God. Siya ang ating kasapatan. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayon pong umaga po na ito. I'm gonna share to you po. Actually, mabilis lang po ako. 2 bagay lamang po and I'm already done. 2 bagay po. How our El Shaddai works and what's about His nature. What is about His character in our lives. Number 1 po, our El Shaddai protects and provides. He protects and He provides. Maaring may mga pagkakataon na nag-i-intervene po ang Diyos sa buhay po natin na hindi natin inaasahan. But always remember this, yung mga pagkakataon na akala natin hindi kumikilos ang Diyos, o minsan pumapasok o nag-i-intervene ang Diyos sa mga bagay na hindi natin inaasahan, but He will always work right on time. Amen po ba? He will always step in a perfect timing. Hindi man natin alam kung paano gumalaw ang Diyos. Hindi man natin alam kung maybe for the longest time we've been waiting for something, pero isa lang ang alam po natin, sa mga panahon ng pangangailangan po natin, laging naririyan ang ating Panginoon. May mga times na feeling natin nakalimutan na po tayo ng Diyos. Maybe somehow, at the back of our mind, receive ng promises ng Panginoon. Yet, in reality, just like Abram, just imagine, no? Kakatanggap mo lang ng word. Ang ganda ng word, no? The Lord will bless you. The Lord will make you great. The Lord will make you a great nation. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kaya lang, paglabas mo na ng church, sino po dito mag-a-agree at nakaka-relate po doon? Minsan, parang sasampalin ka ng realidad ng buhay. Totoo po ba? Lord, akala ko ba ibabless mo ako? Lord, akala ko ba mangyayari ito? Pero Lord, bakit ganito? Ito yung realidad ko. Parang, Lord, ang layo-layo. Napakalayo sa kinagisnan at napakalayo sa kung ano yung pinapangako mo sa aking buhay. Are you here with me? Minsan iniisip natin, Lord, talaga ba mangyayari? Lord, baka nagbabakasyon ka lang, Lord. Ako naman, paano naman dyan, paulan naman dyan. But you know what about our God? The God that we know is that kapag nangako po ang Diyos, alam niya, kahit na gaano pa ka-messed up ang ating po mga buhay, alam niyo po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi despite of all our messed up, despite of all our failures, mananatili po siyang Diyos sa ating po mga buhay. Why? Again, He is our El Shaddai. Sabihin mo sa dalawang katabi mo, He is our El Shaddai. The Lord is able, He's more than able. Hawak niya ang ating po mga buhay. Hawak niya ang ating mga kinabukasan. Hawak niya even ang bawat buhay, ang bawat journey na nilalakaran po natin. Bakit? Because He is our Almighty God. He sees everything. At sa mga panahon ng ating pangangailangan, anumang kakulangan, He is sufficient. Amen po ba? Gusto po ba natin yun? Lord, hindi man namin makita yung mga bagay na, Lord, na magsasatisfy ng aming po mga buhay. But whenever we come into the presence of God, sino po dito nararanasan mo yung kasapatan po ng Panginoon? Amen? He protects and He provides. Anumang kakulangan, anumang mga pangangailangan, believe it, church, He is the God who protects and provides. Feeling mo, Lord, bakit hindi nangyari ito? Bakit hindi mo pinangyari? It's part of God's protection in our lives. Amen po ba? Lord, pinangyari mo, pero hindi ko ginusto. It's also part of God's protection in our lives. Amen po ba? Pangalawa po, and this is the last. Pangalawa po is El Shaddai supplies the impossible. Sabi mo sa katabi mo, impossible. May mga kinakaharap ka bang imposible sa buhay mo? Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha po bang dumaan na po yan ng mga napakaraming mga imposibleng sitwasyon ng kanyang buhay? Amen po ba? Yung akala mo, just imagine mga kapatid, yung akala mong imposible na, pero kaya pong isupply ng Diyos.
Just imagine Abram at the age of 99. Imposible eh. Yung iba nga nagtataka na parang 50, 60. Naku, kapatid, parang mahirap nang magkaanak pa niyan. Pero just imagine, Abram at the age of 99. May 99 years old po ba dito? May 99 po ba? Malapit na, 90s. May 90s po ba? Wala pa eh. Pero just imagine mga kapatid, yung 99, naakala ng maraming tao, sa mata ng tao, imposible. Pero kapag nilapit mo sa Panginoon, kapag si Lord nangako, lahat po sa Kanya ay posible. Because why? With God, all things are possible. Whatever you're going through right now, ano man yung mga reality mo, realidad ng iyong buhay, and if you think na iniwanan ka na ng Diyos at nakalimutan ka na niya, at feeling mo wala pang nangyayari, ni isa sa pinangako sa'yo ng Diyos, then let me tell you this again today. If you're here, that He is our El Shaddai. The God who is almighty. The God who will always be sufficient in our needs. Are you here with me, church? Naniniwala po ba kayo, Lord? Alam ko, matagal ng panahon, may mga pagkakataon, Lord, feeling ko, parang wala nang kapag-apag-asa. But we put our hope, we put our trust in no other than the name of Jesus. No other than the God that we serve, our El Shaddai. He is our healer. He is our waymaker. He is the one who will be sufficient in all of our needs. Siya po yun. Siya ang ating El Shaddai. Hindi lang siya El Shaddai ng iyong personal na buhay. He is also the El Shaddai, the Almighty God, the all-sufficient God in every aspect of your life. Kung ano man yung mga feeling mo, aspeto ng buhay mo na may pagkukulang, ang Diyos ang magpupunan lahat ng mga kakulangan mo, kapatid. Ilapit mo lang sa Panginoon. Are you here with me? Because He is in control. And whenever we go back to the story of Abram, dito natin makikita at ma-realize, Lord, salamat po. Kasi yung akala kong kinalimutan mo na. Yung akala ko, Lord, na hindi na mangyayari pa. Pero Lord, salamat po kasi Ikaw ang Diyos na tumutupad ng pangako. Lord, may mga times na pinungunahan ka namin, but today, Lord, we believe that You are our El Shaddai. Kapatid, imposible man sa mata ng tao. Pero believe me, nire-reveal ng Diyos ang Kanyang sarili sa bawat isa po sa atin, no matter what your situation is. Nire-reveal po niya ang Kanyang sarili sa bawat isa po sa atin. No matter what your situations are, He is revealing Himself to us as our El Shaddai. The God who is almighty and the God who is all-sufficient. Just imagine, you're here today. Nandito ka ngayon. Tignan niyo mo ka nakatabi po ninyo. Nakasurvive ka. Hanggang ngayon nandito ka. Hindi dahil sa lakas mo. Hanggang ngayon, the Lord is still blessing you, not because you're good, not because you're great, not because you're so talented, not because you're ang galing-galing mong dumiskarte. Kaya ka nandito kasi may pinangako sa'yo si Lord eh. Kaya ka nandito ngayon kasi yung pangako ng Diyos, buhay na buhay at hindi nagbabago. Kaya ka nandito ngayon, nagpapatuloy, because why? Kasi si Lord naging sasapatan mo. Dumarating yung times feeling natin nagkukulang, Lord, parang nagkukulang, parang kakapusin. Just imagine, nandito ka ngayon, tignan mo yung mukha na katabi mo. Mukha po bang parang nagkukulang po ba yan? Mukha po bang may, Pastor, parang hindi ano yan, hindi kulang-kulang to. Sapat na sapat, grabe, kitang-kita pa lang, mukha pa lang, katawan pa lang, pamumuhay pa lang. Just imagine mga kapatid, the Lord has sustained us here up until today. Why? Because He is our El Shaddai. No matter what prayers you have right now, feeling mo napaka-imposible. Pero Lord, naniniwala po kami, lahat ay posible sa iyo. At ang lahat po na naniniwala po dyan, tatayo po tayong lahat. Hallelujah. Let's all close our eyes right now and bow down our heads. Lord, sometimes, God, your word is actually not so complicated. But sometimes, Lord, we just have to have an open heart for us to receive and for us to see
how you are revealing yourself to us, Panginoon. While all eyes are closed and all heads are bowed down, just imagine, mga kapatid. Maybe some of you are like in that same situation ni Abram. Alam mo, may pangako sa iyo si Lord. You believe it in your heart. Maybe some of you have received that word, Lord, this year is gonna be a year of increase. Maybe some of you are having that special covenant and promise coming from the Lord. But somewhere along the way, feeling mo, Lord, pinangawakan ko naman eh. Kaya lang parang, Lord, ang tagal-tagal. Parang, Lord, parang wala namang nangyayari. Lord, kasi ito yung realidad ko. Kung ano yung pinangako mo, Lord, parang ang layo sa reality ko, Panginoon. But today, church, I believe na wala pong aksidente sa Panginoon. I believe that God has set you here in this place for a purpose right now. And the Lord wants you to hear this, that He is our El Shaddai. Lumipas na yung taon, but today the Lord is revealing Himself to you as our El Shaddai, our Almighty God, the God who is all sufficient. Lumipas na yung taon, akala mo walang nangyayari. Pero kapatid, believe me, may nangyayari. May nangyayari sa mga taong naniniwala at pinangahawakan ng pangako ng Panginoon. If you have a prayer right now, if you have a need, kung may pangangailangan ka ngayong umaga na ito, ilapit po natin sa atin pong El Shaddai, sa Diyos na nakakakita ng lahat, sa Diyos na makapangyarihan at ang kasapatan ng bawat isa po sa atin. I want us all to lift up our hands to Jesus right now as high as we can. Kung may pangangailangan ka, kapatid, kung may panalangin ka, just like Abraham, Lord, imposible. Pero God, nilalapit po namin sa iyo. Kasi Lord, naniniwala kami, lahat ay posible sa iyo, Panginoon. And while we're singing this song right now, with all of our hearts, let this song minister to us. At maniwala po tayo, panghawakan po natin. Panginoon, naniniwala po kami. Naniniwala kami sa magagawa mo sa amin pong mga buhay. Lord, we're trusting you. We're putting our hopes upon you, God, today, this morning. Let's sing this song with all of our hearts. Posible man sa mata ng tao, panalangin man ay pawang walang katugunan. Ipinahayag pa rin ng pusong ito. Ako'y panatag na, ako'y panatag sa iyong presensya lamang. At ang lahat na naniniwala sa Panginoon, maniniwala kami sa iyo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Maniniwala kami sa iyo, Panginoon. Maniniwala kami sa iyo. Kakayanin ko. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Maniniwala. Maniniwala kami sa iyo. Lahat na naniniwala na nananampalataya sa Panginoon. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Maniniwala. Maniniwala kami sa iyo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Panginoon. Kapatid, anumang imposibleng sitwasyon, believe it with all of your hearts right now. He is your Almighty God. He is our all-sufficient God. Believe it. Let's declare this with all of our hearts right now. Lahat ay posible. Lahat ay posible. Lahat ay posible. Lahat ay posible sa iyo. Lahat ay posible. Lahat ay posible. Lahat ay posible. Lahat
declare this. Maniniwala kami sa'yo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Maniniwala. Maniniwala kami sa'yo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Maniniwala kami sa'yo. Maniniwala kami sa'yo. Let's declare this by faith. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Oh, maniniwala. Maniniwala kami sa'yo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Oh, Jesus. Maniniwala kami sa iyo, Panginoon. Kahit sa mga sitwasyon na, Lord, parang hindi ka panipaniwala, Lord, pipiliin po naming maniwala sa iyo. Kung yan ang pangako mo, Panginoon, kung yan, Lord, kung ang salita mo ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, isa lang ang gagawin po namin, Lord, pangahawakan namin ang iyong salita. Maniniwala kami sa iyo, Panginoon. Lahat ng naniniwala sa Panginoon ngayong umaga po na ito, itaas po natin ang ating mga kamay. Whatever needs that you have right now, come on, I want you to declare that. Ano mang pangangailangan mo, kapatid, pangangailangan sa pamilya mo, pangangailangan sa iyong personal na buhay, tell it to God right now. Say all your need. Say all your needs today. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay malapit na Diyos at Diyos na nakakaalam ng ating pong mga buhay. Come on, I want you to pray right now. Whatever prayers that you have today, maaring ilan po sa atin dito ngayon, you've been waiting for a long time. You've been waiting for the promises of God to fulfill in your life. Now is the right time. Believe. Believe. Keep on believing right now. Hallelujah. That's the promise of God. That's God. That's the God that we serve. That's the God that we know. Our El Shaddai. Our El Shaddai. The God who protects and provides. The God who supplies the impossible. Yung mukha mang limitadong resources, pero sa mata ng Diyos, sa perspective ng Diyos, hallelujah, kaya niyang isupply ano man kahit mga imposibleng sitwasyon, imposibleng mga pangangailangan, the Lord can supply because with God, all things are possible. All things are possible. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga po na ito. One more time, let's sing this song with all of our hearts. Let's say, maniniwala kami sa iyo, Panginoon. Maniniwala kami sa iyo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Maniniwala. Maniniwala kami sa iyo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Minsan ba maniniwala kami sa iyo? Maniniwala kami sa iyo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. For the last time we sing, maniniwala. Maniniwala kami sa'yo. Kakayanin ko pagkat kaya mo. Oh, Jesus. Lord, lalabas kami sa lugar na ito. Panatag ang aming pong mga puso. Anumang mga pangamba, anumang aming mga iniisip, anumang mga aming inaalala. Lord, we leave it all into your hands, Lord God. Alam po namin yung mga bagay na hindi na namin kayang kontrolin. Ikaw ang may kontrol ng lahat. Salamat po, Panginoon. Can we just thank the Lord right now? Pasalamatan natin ang Panginoon ngayong umaga po na ito. Let's thank the Lord. Hallelujah. The Lord will provide. The Lord will do great things in your life. Let's thank the Lord with all of our hearts today. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. At tanggapin po natin ang mayamang biyaya at masaganang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you.
receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord prosper you. I receive. May the Lord provide all your I needs. receive. May He continually be the El Shaddai in your life. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit we pray. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us all po. Let's shine for Jesus. Kamayan po natin ang bawat isa, and see you next Sunday.